pansin. Oh. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa WOW Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig at nanonood ngayon sa programang WOW Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Mamaya po ay tatalakayin po natin yung reklamo po ng Boom Transport Services dyan sa Maynila, sa May Loton. Ang inireklamo po nito ay yung nasabing mga illegal parking o illegal terminal sa may liwasang Bonifacio. At dito ay ang nagparating po sa atin ng nasabing problema na to ng transport ay si Sunny Sureda, no? Ang presidente po ng Boom Transport Services na may tanggapan po sa nasabing Loton. Itong tinatawag park and ride, multimodal terminal. Ang biyahe po nito ay paliparang Sucat, Las Piñas, no? At sinasabi nga po rito, ang illegal terminal o illegal parking ng nasabing liwasang Bonifacio, ang nagmamantini raw di umano ay itong barangay chairwoman, Etong barangay chairwoman di umano na si Ligaya. At ang kagawad nito ay si Nel Tupas at Robert. May 400 unit pa rin ito ng EUB. At ito na mga nasabing si Sunny Sureda, ang presidente po ng Boom Transport, ay may 400 units din na nakabase dyan sa multimodal terminal dyan sa may Loton. At ang gusto po ng nasabing Sunny Sureda ay matanggal po itong nasabing ginagawang illegal terminal sapagkat sila mismo ay nagbabayad po ng bayad para sa City Hall doon sa kanilang mga terminal. Samantalang itong mga nasa liwasang Bonifacio ay hindi po ito nagbabayad ng kanilang permit. At sino po ang mga nakikinabang dito? Etong nasabing si Ligayo Santos, ang chairwoman, at kagawad Tupas, at saka si Robert. Yan po ang mga nagpaparking di umano sa may liwasang Bonifacio. Kaya po ina-attention po natin ang DILG na si Mara Rojas, no? Bakit po ba nakikialam itong mga barangay captain na to samantalang sila po ay nanunungkulan bilang isang barangay chairwoman at saka itong kagawad Nel Tupas at saka Robert? At bakit po sila patuloy po itong nakikialam sa transportasyon dyan sa may liwasang Bonifacio, gayong nanunungkulan po sila bilang isang chairman? O, di ba? Karapatan po ng okay. At papasukin po natin itong nasabing si Sunny Sureda, ang presidente po ng Boom Transport Services, na may tanggapan po sa nasabing Park and Ride 2013. Ito ay 2013 pa nung mabigyan ito ng permiso na nasabing mayor ng Maynila. Magandang hapon sa iyo, sir. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Nakalive ka sa aking programang WOW Action Balita. Good afternoon po. Okay. Sir. Okay, sir. Si Sunny Sureda po to. Okay. Ng Boom Transport Services. Okay, Sunny, at bumati ka muna sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa programang WOW Action Balita. Go ahead, Sunny. Okay, sir. Maraming pong salamat, sir. Kasi po, gusto ko lang pong reklamo sana yung mga nangyayari dito sa amin sa Loton. Okay, go ahead. Ano ang reklamo mo? Kasi po, ang nangyari, si Isko Moreno po yung visit po ng Maynila, ang naglinis ng Maynila, parang
sa nangyayari ngayon, nagtataka na po kami sa loob ng multimodal dahil po lahat ng nangyayari ngayon, magtatatlong linggo na po, puro may papila na sa labas, puro illegal na yung nasa labas. Okay, paano po yung terminal po ninyo? Ano po ang nangyayari sa terminal po ninyo, sir? Ang nangyayari po ngayon, ganun na nga po ang nangyayari. Tapos, armado po yung mga nasa labas. Puro armado, mga tauhan po sila ni Ligaya Santos, yung po ating pong chairwoman dyan sa area na yan. Okay, anong armadong sinasabi mo? Ang sinasabi nila meron daw yung basbas sa itaas. Hindi natin malaman kung sinong Nasa erodes itaas. yung nagbabasbas dyan. Mga demonyo siguro, no? Yung mga demonyo siguro ang nagbabasbas dyan. Para siguro na ako, ganun. Dahil masyado silang matatapang. At ang nangyayari po ngayon, yung pilahan na inaprubahan ni Isko, Oo. pinopost na nila sa labas. Ganun ba? Ay, napakalakas pala ng loob Ang talaga. pinakamabigat po nito, meron pong mga kaso na ng harassment. Okay, may mga file po kayo ng harassment sa kanila? Opo. Meron pong mga pati po yung mga staff po sa loob ng multimodal na kasi nga sinasabi nila na dapat isara na. Bakit isasara? Kami nga yung legal. Oo. Hindi kami pakalat-kalat sa karsada. Tama. Wala po kaming inaabalang trapiko doon. Nandun sila lahat. Ang nakakapagtaka pa rin pong isa, meron po tayong police box doon sa Liwasang Bonifacio. Okay. Na mga bulag, pipi at bingi. Bakit po kaya naging ganon? Okay, Okay. Ang dami po nila ron. Kung tutuusin, pati mga elite forces, andun din po. Walang magawa. Bakit kaya? Si Isko yung nagtatag ng kalinisan ng Maynila. Ang problema, parang yung pinsan niya na sa trapiko, yun din yata ang involved dyan. Okay, sino ba ngayon ang hepe ng traffic sa buong Maynila? Kilala niyo ba? Andyan po, ang traffic po, under po yan sa Director Carter. Okay. Si Carter po, pinsan ni Isko Moreno. Hello po? Pakiulit, Sani. Siya po ay Director Carter. Director Carter. Opo. Pinsan po yan ni Isko. Isko Moreno. Oo. Tapos po, yung mga involved na kagawad dyan, si Neil Tupas, Okay. saka si Kagawad Robert, natauhan ni Ligaya Santos, na Okay. chairwoman, Okay. ang may ang may mga nakaposte dyan. Okay. Armado po sila, sir. Armado ito. Armado sila. Anong mga kalibre ang dala-dala nitong mga ito? Hello, Ano po, sir? Anong kalibre ang dala-dala nito? Hindi ko marinig. Anong Dali lang ha, pa akong pwesto ha. yan. Maingay dito eh. Oo, yan. Okay na? Umanap ka ng pwestong maganda at para nang sa ganon magkaintindihan tayo mabuti. Okay? Hindi. Opo. Yan. Maliwanag na. Sige po. Okay, itong si Neil Tupas at saka Robert, ano ang dala-dala nitong baril? Oy, naputol. Naputol. At okay, at muli yang magbabalik sapagkat lilinawin lamang po natin na ang nasabing programang ito at paratingan po ng mga problema ay umaaksyon po agad ang ating programa, no? At dito ay yung mga hinaing ni Sani Sureda, ang presidente po ng Boom Transport Services sa Maynila, na may tanggapan po sa Park and Ride,
multimodal terminal. Ang biyahe po nito ay paliparang Sucat Las Piñas. Ang inirereklamo po niya ay itong mga tauhan po at kasama po si Ligaya Santos, ang chairwoman po ng nasabing Liwasang Bonifacio at mga kagawad nitong Nel Tupas at saka Robert, no? Kaya po tayo ay muli po tayong susulat. Kalakip po yung nasabing reklamo ng nasabing presidente at yung mga harassment na sinasabi po ninyo, i-attach po natin doon sa letter natin at ipapadala po natin sa nasabing tanggapan ng DILG at saka sa tanggapan po ng direktor ng Maynila at saka sa tanggapan po ni Mayor Joseph Estrada. Para nang sa ganon, yung mga nasabing armadong ito ay maipadampot ng mga tauhan ni Marrojas. Titingnan po natin kung gaano po kalakas o katalim ang pangil po ng DILG natin at saka ng itong nasabing direktor na si Asuncion, no? Naku, kung nandyan na po yung ating kaibigan na si General Esteles, nako, hindi po magdadalawang salita ang programang ito, no? Para ipadampot lahat yung mga tarantadong mga kagawad na yan. Alam mo kung bakit? Bilang kagawad, hindi mo dapat proteksyonan yung mali o illegal terminal na nag-ooperate dyan sa Maynila samantalang bumabayad po ang nasabing mga boom transport na yan sa Maynila, sa City Hall ng kanilang permit. Pagkatapos mismong barangay captain at mga kagawad na nasabing ni Ligaya Santos, ang chairwoman po dyan, aba, hindi po maganda yan. Hindi po karapatan ninyo bilang isang chairwoman ang makialam sa pagpapatakbo po ng transportasyon. Nasa gobyerno po kayo, bawal po yan. Kaya dito, at dito ay hihingin po natin yung reklamo po nila na harassment ng nasabing kaya Barangay Chairwoman Ligaya Santos at Kagawad Nel Tupas at Robert nagkakaroon ng harassment di umano ayon doon kay Sunny Sureda, ang presidente po ng Boom Transport, no? At ipaparating po natin yan. Madalian po nating aaksyonan yan sapagkat ang kailangan ko po rito yung dokumento po na kayo ay nagrereklamo at kasama po sa nasabing reklamo, yung binabayaran nyo po sa City Hall ng Maynila. Anak kayo ng teteng dyan, oh. Sana tamaan na po kayo dyan. Itong si Kagawad Tupas, Ligaya Santos, chairwoman, sana po ay tamaan po kayo ng mga kulog at kidlat. No? Samantalang nagbabayad po yung boom transport, kayo naman po ay nagpapasasa doon sa mga illegal dyan. Kita nyo? At sinasabi ko nga po sa inyo, kapag hindi po kayo umaksyon, dito po natin hinahamon ang tanggapan po ni Direktor Asuncion ng WPD at ng DILG Secretary Marrojas, no? Na aksyonan po ninyo itong mga mapormang tao, no? Sapagkat under po ng DILG etong nasabing mga barangay chairwoman at mga kagawad, tanggalan nyo nga po ng lisensya itong mga ito. At sampahan po ng kaso ng administratibo at ng harassment. At alam nyo po, Mr. Sunny Sureda, may karapatan po kayo na ireklamo po nyo sa Sandigan Bayan yung mga tarantadong yan. Para na sa ganon ay matanggal po sila sa pagiging barangay chairwoman po nila at pati mga maging kagawad, no? Tapos ipapadampot po natin yan doon sa tanggapan po ng DILG. Tingnan po natin kung ang tanggapan po ng DILG secretary ay may pangil, no? Ang pagkakaalam po natin, ang DILG
under po niya ang lahat po ng ating kapulisan. Pati po ang mga barangay chairman, mayor, gobernador, yan po yung mga under po niya. No? Yan po ay nasa batas na bilang isang barangay chairwoman, hindi ka pwedeng humawak ng anuman transportasyon. Nakikita ka pa doon sa bilang isang barangay chairwoman. Oh, palagay ko hindi naman niya aaminin na talagang siya ang may hawak diyan, no? Maging si Nel Tupas, ha? At saka yung Robert, no? At sasabihin lang ng mga yan, kapag ka sila may pumunta diyan, ay picturean nyo nga po, Ginoong Sani Sureda, at saka yung nasabing tauhan ni barangay chairwoman, videohan nyo ng lihim, tapos ibigay nyo po sa akin at gagawa po tayo ng magandang aksyon para na sa ganon, matanggal na po yung katiwalian dyan sa Maynila. No? Hindi baling may katiwalian, basta may ginagawa. Yung sinasabi kong katiwalian, nagbabayad po kayo ng legal sa City Hall. Pero itong mga tarantadong ito na nasa Wasang Bonifacio, ano po ang binabayaran nito? Kay Juan de la Cruz lamang bulsa yan ang nakikinabang. Pero yung binabayaran po ng boom transport para po sa bayan. Oh, sino po ang legal? Oh, maniwala kayo sa hindi, makikipagputulan po ako ng daliri. Ha? Kapag ka ito ay maging legal yung ginagawa po nila at Chairwoman Ligaya. Hindi po maganda yan. At patawagin mo nga uli siya at naputol siya. No? At tayo ay gusto po natin na lahat ay maaksyonan po natin ang nasabing problema. No? At siyempre tayo ay kailangan po natin na ang mga dokumento po ay hawak natin. No? At kasi magpapagawa po tayo at magpapadala po tayo ng letter tungkol po doon sa problema ni Sani Sureda. No, para na sa ganon ay mapaaksyonan po natin, maipatawag po yan ng nasabing DILG Secretary at hindi na po yan pumorma-porma pa sa nasabing lugar na yan. Ano po ba ang dapat nating gawin? No, basang-basa na po ang lahat ng kabinete natin. Mula doon sa ating presidente hanggang dito sa pinakamababang level, ay okay, balik tayo. Sani, magandang hapon muli. Hello po, naputi po kanina, lakas po kasi ng ulat dito. Oo nga, kahit dito rin malakas, Sani. Okay, Sani, ituloy mo yung nasabing reklamo mo. Hello po? Okay, Sani, ituloy mo yung reklamo mo. Nangyayari po kasi, illegal terminal sila ron, kawawa naman yung mga sasakyan na nasa loob na 400 halos. Okay. 400 na sasakyan po, hinaharang nila. Hinaharang nila yung mga pasahero. Minsan, tinatakot pa nila yung ibang drivers ko. Oo. Na pag hindi sila nakisama sa kanila, mapipilitan sila mambasag ng salamin. Ba't naman ganun? Naku at hindi maganda yan. Ang laki po nilang organisasyon kasi yung grupo na pinasok na yan. Hindi ko maintindihan kung ano yan. Kami po sa loob, nasa 300 plus po kami sa loob. Okay. Yung sa labas. Dahil po sa legal kami, hindi kami gumagawa ng na makikipagtalo sa kanila. Okay. Kaya lang po, kaninang umaga, ang nangyari, doon mismo sa exit gate namin, doon sila humarang. Ganon. Bakit Ano po nangyayari? Okay, bakit tumaharang sila? Ang traffic po ng pulis, hindi na rin sumasagot sa amin. Ganon. Ay, lahat po nga, parang pinaparalisan nila loob ng terminal. Ay, ganon. Okay. At lahat Natatakot lang po kami kasi hindi namin alam kung sino nakasalikod niya. Yung una kasi, kakampi namin si Isko Moreno. Oo. Tapos? Nung ito lang, 3 weeks ago, biglang nawala si Isko.
nila yung pati yung mga traffic enforcers niya, pinatigil niya. Ay, ganon? Pinatigil. Oo, nagbakasyon yung mga traffic enforcer ni Isko. Ah, Tapos, nung pagkatapos ng 2 araw, ayan na. Meron na silang pilahan doon sa loob. Sa Ay. labas. okay. Meron sila ng pilahan sa labas na hindi natin maintindihan, sir. Ay, okay. At eto, may mga nagpaparating sa atin ng mga reklamo rin. Marami pa rin ang kolorong. Mahal ang parking dyan. Totoo ba? Yes, sir. Sana po, sir, matulungan nyo kami. Kawawa naman kami. Okay. At Matino kami. Puro kami legal na nagtatrabaho sa labas. Puro may illegal pa sila, sir. May papila pa ng mga, ng mga tawag nito. Mga walang tatak. Walang prangkisa. Mga okay. kolorong, mandami, sir. Oo, ito nga may napakarami rin ang mga Ang mapait kolorong. lang, hindi kami makaporma. Armado silang lahat. Ilan ba ang pumuporma dyan? Ilan ba ang pumuporma? Ha? Pakicheck niyo yung grupo ni Cherry Woman Ligaya. Bakit? Panay armado ba yan? Ang pagkakanda ng gamit nila eh. Mahahaba ba? Yung grupo ni Cherry Woman Ligaya, sir. Ang gaganda ng gamit nila eh. Nakakatakot eh. Ganun ba? Oo, ito nga, pera-pera lang raw yan dyan oh. May mga ano sa atin, at napakamahal daw ng parking dyan, tapos, at dami raw kolorom, no? At, Opo, sir. ano to? Monte, ano to? Sana, sir, matulungan nyo kami. Okay, at tutulungan ko kayo, ha? Base doon sa mga reklamo ninyo, ang kailangan ko po, yung reklamo po nyo ng harassment, ha? Lagyan nyo ng pangalan kung sino-sino yung inireklamo po ninyo, ha? Okay, sir. Tapos, Alam mo, sir, willing lahat ng buong miyembro. sige, at, Willing po, sir, na utarap kahit saan. at, ganito, at, anytime na kailangan ko yung mga dokumento, no? At ibigay mo lahat kay Melchor yung mga dokumento para nang sa ganon. At gusto rin kitang Anytime, makaharap ng personal. Anytime, sir. Nakahanda ako palagi. Okay, at Montehira, ha? At eto sir, tawagan mo Barangay Bureau. Sige, sir. Oo, at teka. Maraming salamat, sir. Okay, Sani, sandali. Huwag kang bibitaw. At, Mabuhay okay. po kayo, sir. Maraming salamat. Hindi, Sani, sandali. Sani, Opo. Sani, ang nasabing reklamo mo ay mga yung nasabing inirereklamo mo ay may sinampa na ba kayong reklamo sa ating kapulisan? Wala pa. Opo, sir. Meron na ba? Ano, sir? Meron na ba kayong reklamo sa ating kapulisan na isinampa? Sir, pag nagkaklamo kami sa munisipyo, hindi kami pakikinggan kasi mga kabaraw nila yung nasa loob. Okay, at Yung mga gumagawa. Okay. Yung mga gumagawa, oo. kabaraw nilang lahat. Ay, ganon. Okay, at gagawa tayo ng paraan, ano? At gusto ko gumawa ka ng letter, Sani. Papirmahan mo lahat ng miyembro mo at ibigay mo sa akin bukas ng umaga. Sige po, sir. Bukas na bukas. Oo. Tapos, panotaryo mo. Sige po, sir. At, Maraming pong salamat. Oo, at i-address mo rito sa ating istasyon, ano? At para na sa ganon, Okay po, sir. ay mapa-actionan natin yan kasama yung mga inirereklamo mong mga kagawad. Dapat nakalagay doon sa mga reklamo mo ay pati mga pangalan ng chairwoman, mga barangay tanod at saka mga barangay kagawad. Maliwanag po, sir. Sige po. Oo, at saka Sige po. nakalagay din doon sa reklamo mo kung anong mga baril ang mga dala-dala Sige po. nitong mga kagawad na to, ha?
Araw-araw ba ito nakaposte dyan? Opo. Araw-araw? Araw po. Araw-araw? Opo. Anong oras? Nakakatakot na nga po sir yun eh. Ako, natatakot na rin ako pumasok ng Manila. Bakit? Ako yung presidente ng 3 bayan. Cavite, Las Piñas, sa Paranaque. Ako, nag-iisa akong presidente. Ayoko lumusang eh. Ibig sabihin, ang presidente dyan ay 3. Opo. Yung presidente ng Cavite, ganon? Presidente po ako ng Las Piñas, ng Paranaque, saka ng Cavite. Oo. Ay, ano yung sinasabi mo 3 anong dyan? 3 bayan po yun. Okay, 3 bayan. Las Piñas, Paranaque, saka Cavite. Okay, Las Piñas, Sukat. Opo. Oo, yan yung hawak mo. Okay, Opo, at supat. Hawak yung supat. okay, bukas kailangan ko yung letter, no, bago ako magprograma. Oo. Kailangan ko yung letter ng reklamo nyo, no? Okay? Opo. At papirmahan mo lahat doon sa mga miyembro mo at saka mga opisyalis mo. Ito yung mga inireklamo namin. Liwasang Bonifacio, illegal terminal, illegal colorum. Ha? Okay po, sir. at saka- Asahan ko po yung tulong niyo, sir. Yes, at Wala na, gipit na kami. oo, asahan nyo na tutulong po kami para na sa ganon ay Patulungin po mapatulungin namin po mga natin. utang loob to. Pagtulong niyo sa amin ngayon. Hindi, yung Ang matulungan. totoo po, may marinig lang ng mga tao sa labas. Masaya na ako eh. Hindi. At alam mo, sa totoo lang, ang programang ito, kahit hindi ko kakilala, tinutulungan ko. No? Maraming pong salamat sa inyo, sir. Ito pang humaharap kayo, hindi kayo natatakot para dyan sa nasabing mga reklamo ninyo. Isite nyo po roon sa reklamo po ninyo, sa letter na panotaryo nyo, yung barangay chairwoman, ikot nyo mismo doon, barangay chairwoman Ligaya Santos. Ha? Ang inireklamo nyo, pati yung kagawad Tupas, Robert, mga tarantadong yan ayaw magsitino. At nako, hirap na nga ang presidente natin pati ang nasabing chief PNP natin hindi na makaahon sa mga lintik na ito na talaga Mga tinamaan ng lintik na yan. Oo. Nakakapikon. At di bale. At hindi baling ako ang mapikon, wag lang sila. No? Sige po. Oo, kasi ako lang ang may karapatan Lahat po, mapikon. basta po kung sa legalidad, andito po kami Yes, palagi. basta legal. At asahan Opo. po ninyo. At dapat bukas ng umaga o kahit na mamaya ay makarating sa akin yung letter ng complaint ninyo, pati yung harassment na reklamo ninyo sa Ay, mga... maraming pong salamat. Oo. Tapos, kung Parang pwede, natutulog sila, sila... Isko Moreno. Sa Medyo Rolidana. Sino? Saan na sila, natutulog na. Sino ang natutulog sa pansitan dyan? Yung mga nasa traffic pong police. Ay, wala kang aasahan dyan. Natibay. Alam mo, panay marurupok yung mga yan Oo. Ay, hindi ko malaman kung sino ang hepe dyan ng traffic ngayon Sino ba ang hepe ng traffic dyan ngayon? Ano po? Sino ang hepe ng traffic ngayon dyan? Wala. Ha? Naputol. Ha? May pumapasok talagang mga demonyo Pagka may tinatalakay tayo At pati si Ernie Buwan hindi na rin nakapasok. Nahagisan na rin yata ng granada ron. No? Anak ng titing talaga pagka bumabagyot naman Okay, at tinatawagan na naman po natin at hindi na gumalaw. Tinamaan na ng kidlat yung picture ko rito. Hindi na nakagalaw No? Na-paralyze. At lintik na kidlat na yan. At talagang ito okay. At sana sinabi mo nagpo-programa ako. Okay. At pakisagot mo na lang. Sabi mo, ikaw yung chief reporter ko At dito ay mabilis po nating inaaksyonan ang lahat ng bawat reklamo, no? At titiyakin ko,
ngayon pa lamang po, kapag ka na nakarating po sa akin yung nasabing reklamo, yung letter na reklamo ni Sunny Sureda, ay papasulat agad tayo sa ating mga kasamahan para sulatan ang DILG Secretary Mar Rojas. Patutulong na rin tayo. Ha? Patutulong na rin tayo kay Vice President. Naku patutulong na rin po tayo para na sa ganon, yung lahat po ng problema dyan sa Maynila na yan, aywan ko kung bakit itong mga tinawaan ng lintik na to ay namamayagpag pa rin hanggang ngayon. Panahon pa ni Mayor Lim, namamayagpag pa rin hanggang sa kasalukuyan itong mga nasabing nasa liwasang Bonifacio na to. Napakatagal na pong panahon yan. Etong Ligaya Santos, ayaw pa rin. Tagal mo nang lumigaya dyan, Chairwoman Santos at Kagawad Nel Tupas, Robert. Nako Tapos, hinaharang nyo pa yung mga nasabing mga transport service. Paano po natin malalaman kung nasabing yung mga nasabing transport na yan ay yung mga ano na yan paano natin malalaman, no? Paano po natin malalaman at yan ay paano natin malalaman kung okay, tawag ka ako kapatid. Okay. At paano natin malalaman na yung mga nasabing ano na yan ay patuloy. Patuloy sila sa kanilang pamamayagpag dyan sa nasabing liwasang Bonifacio. Napakatagal ng panahon yan. Pero hindi dapat mayani yung mga illegal talaga dyan. No? Hindi dapat mamayani. Hindi dapat mamayani yan. Dahil ito ay oo, at yan ay yan po yung sinasabi po natin na talagang ang kailangan po natin ang aksyon agad ng nasabing tanggapan nila, no? At susulat po tayo sa ating DILG Secretary para na sa ganon ay matugunan po yung nasabing problema at saka kay Vice President Jojo Marbinay, no? Dahil kaunting problema lang yan kung tutuusin mo no? Pero yung sinasabi po natin, dapat nasa legal po lahat. Yung mga nasabing ito, yung boom transport, ano? Ito yung ano natin. At tatawagan natin Barangay Bureau. Okay. At oo. At subukan natin para na sa ganoon ay mapa-action yan. Pero alam mo, pagka ganyan, kapitbahay lang nila yan no? Palagay ko, ang nasabing bakit ang mga nakikialam dyan ay itong nasabing tungkol dito sa mga reklamo ay yung siguro mas mabuti ang sabing tanggapan po ng nasabing tanggapan ng MPD, no? At iyan po yung sinasabi natin na kailangan at paano tayong ay tumatalakay tayo, no? Doon sa mga problema ng nasabing ano na yan. Ang kailangan po natin dito ay yung nasabing mga problema
ng ating mga ano no. Pakitawagan mo nga ito tapos isaksak mo riyan at tawagan mo si Ernie. Yan. Tawagan mo na lang 'yan. At si Ernie na ano. At para na sa ganon isaksak mo. At Ernie, magandang hapon. Okay, sir. Okay, magandang hapon Ernie. Andito ako kay sa mga grupo ng Maynila dito. Okay. Okay. Okay, Ito si good. pangalan nito si Jacinto Santos Jason. Natutuwa kasi ko dahil kanina bulwag ng bulwag ang tubig. Inayos ka agad nila. Okay. Kanila po kayo inayos. Oo. Pero siyang sinasabi sa akin, kapatid na yung Rizales, Okay. yung sistema meron daw chairman. Hindi ko mabanggatin ang pangalan nitong chairman. Tinamaan ang magaling o. Oh, Susunutin yung lugar, ayaw. bakit? Tayo pinapersa. Ito si Mr. Eder Rizales to. Dito po lang kapatid ko. Hello, sir. Magandang hapon, Yes, sir. good afternoon po. Congratulations, sir, ha? Taga Maynilad po. Okay, congratulations na Maynilad, ha? Apa. Okay, at nagawa nyo yung inyong trabaho bilang isang mga tiga Maynilad, ano? Ano po ba ang nangyari dyan? Tinamaan po ng contractor ng DPWH to. Yung mga linya natin ng tubig sa may Carriedo at sa may Paterno. Okay. Kaya medyo nag-low water ang pressure ng area. Oo. Ay, pagkaganyan po ba na may tinatamaan yung mga tiga DPWH, hindi nyo pinagbabayad? Apa. Dapat nagbabayad po yung mga tarantadong tiga DPWH na yan. Apo, sinisingil naman po ata na opisina ng Danyos to. Oo, kasi alam mo, ang taong bayan ay nagbabayad. Pagkatapos, basta banat na lang ng banat yung mga tiga DPWH na yan eh. Di ba? Hello? Sige po, ito po si sir. Okay. At Hello, kapatid na Eder Rizales. okay, at sabi ko nga Hello. kaya dyan sa DPWH, Alam mo kasi sa unang distrito ng Maynila, sinabi ko to, tinamaan na magaling, ayoko banggitin dito. banggitin mo ang Gusto ko lang pangalan. sinutin, pero ayaw ng inalan ng pamayanan. Ayoko banggitin, ha? Nako, Kasi kanina pa ako mag-observe rito na bungarang ko to si kung kaibigan natin, si Jay Santos. Kaya natutuwa ako, dahil dito tayo naghahanap buhay, ha? alam mo, Hindi naman tayo nagbibiro sa kanya. alam mo, Basta maganda ginagawa, dapat ng purihin, di ba? okay, Ernie, Ito bang mahinga ka ng last parting mo? Oo. Saan particular sa area ng Maynila yung sinasabi ng ayaw ng chairman? okay, Ano po? go ahead. Sino ayaw Rizal na, po yung yan, bandang Kapulong. ha? Ayaw ng barangay Rizal chairman? po sa may Barangay Tondo. chairman na naman yung mga tarantadong niloloko na yan. Ang pagkaalam ko po, ayaw pumayag ng chairman doon sa project ng Maynilad na i-rebunking yung yung ibabangking yung Kaya program mo po kasi kami doon na ibabangking yung mga tubig para yung pressure namin mag-build up at nalumakas yung pressure sa mga bahay-bahay. O baka nagkakaroon yung mga tarantadong barangay captain dyan. Matagal na po naming proposal yun na project na yun. Hindi pa natutuloy hanggang ngayon. Nagre-reklamong mga residente na Okay, ibigay mo kay customer. Okay. Apektuhan sila. Okay, ibigay mo kay Ernie Buanya nga pangalan ng barangay captain na yan. Barangay captain na naman yung inireklamo. Mga tarantadong yan ayaw tumino. Ito po yan na lang kausapin nyo. Oo, ibigay mo nga yung pangalan. Baka kasi akala nito, mga chairman nakakaway-kaway sa television. Naglalaro tayo sa karsada. Ay, sabihin mo sa kanila, panoorin tayo. Kasi madalas ako sa mga lang sa akin tatama-tama sa akin yung ina na, kala nila nagbibiro tayo. Hindi nila alam, naka-televise tayo. Nako, ay sinasabi. ko si Jason. Ang Dito nga, dalaban tayo pa rin ng anay ng pulis, Ako, wag mo- anay ng sibilyan. wag mo Pag intindihin nasilip yung ako mga rito, yan. talagang pupunin ko eh. Huwag mo intindihin yung mga yan. Ang intindihin mo. Maraming salamat sa kapitbahay. Ay, ilan naman, kasi pupuntahan ko yung chairman yung sinasabi niya. Oh, Dahil sino? kapitbahay ko pati. Kapitbahay mo ba? O, ibulong mo sa Oo, akin. pupunta ako doon, kapitbahay de Rosales, ha? Oo. Mamaya, text ko sa'yo kung anong grounds, bakit Oo. tayo dyan pumayag. Ay, pera. Ewan ko lang, pero ako dahil bigla nila sininod ko eh. Oo. Yung tubig dito, gusto kaya dito, pag binuksan na yung television natin sa website, Alam mo, alam nila hindi tayo nagbibiro. yung mga contractor na yan, Oo, dito sa lugar ng Carriedo. kailangan siyempre. merong under the table. Tinamaan ito ng bato eh. Pero sinunod pa agad dito si Mr. Jason Santos. Oo. Kaya hinahanga ko itong maman to eh.
Kaya nga sabi ko, congratulations, ano, at singilin nila yung mga tiga DPWH, yung mga tarantado Pero niya. pupunta ko yung chairman, tsaka yung Diuman, isang kagawad daw eh. Oh, kagawad Pero na hindi naman! siya nagsabi. Anak ng teteng, oh, doon sa Maynila, sa may liwasang Bonifacio, si Nel Tupas, Robert, Isang damakdakan ng lugar eh. ay panay may Parang karita. pang sa Luneta, libre lahat eh. Walang binabayaran eh. May siguro malalakas ang kapit nito. Okay, at Ernie, Ay, ayaw lang ba natin ni Mr. Jason eh. Baka mamaya sa alidan dami eh ha. nakaw ay dito na lang sa Mamaya programa. malalaman mo, pupunta ko yung chairman tsaka yung Oo. kagawad. At Akala saka- siguro naglalaro tayong ping-pong eh ha. Oh, sabihin mo, Salamat, salpak Mr. Jason, salpak sa mo panawagan yung at sa ating message na ibibigay mo sa ano kapatid. nila, yung mga mukha nila sa internet TV. Ready, maraming Tayo. salamat po. Okay, maraming salamat din, sir. At mabuhay po kayo. Yung mga Sana po magkaroon ng resulta yung yung namin kay Sir Buwan. meron. At wag po Opo. kayo maniniwala dyan sa mga tarantadong mga kagawad at barangay captain na sinungaling. No? Mukhang pera. Sige ba, maraming salamat po. Sige, maraming salamat din. Kapatid Bogi, natanig mo ha, hinakangako Mr. James Santos, ang ganda tinugod. Oo. Ang problema na aksidente natamaan to, pero sinunod ka agad. Hindi aksidente Pasalamatan yan. natin to, hanay mo yung Hindi Mr. aksidente James yan. Mga Santos, tarantado ha? talaga yan At mamaya, ito yung text-usay, tinamaan na magagaling. Oo, hindi Kaway ko sa aksidente TV, yan. pagkatapos ayaw pumayag. Okay, Pero Ernie, kayo dito sa Luzon na Manila para sa mabaksang balita, kakapito pa rin ang inyong lingkod. Ernie Buwan, reporting. Ernie. Oh, yan. Natamaan ka na rin ng bako. Ay, Sabi mo anak lang, kailan? Ernie, sandali. Huwag ka munang bumitaw. Oh, ayan, natamaan na rin. Ha? Ay, tatanong ko pa sana, yung inagisan ng Granada, ay, yung dapat nagkapingas-pingas sa mga mukha ng mga, ano dyan eh, no? Para na sa ganun, yung mga hinagisan ng Granada, 3 beses na raw po hinahagisan ng Granada, yan na sabing lugar doon, no? At ang modus operandi ng mga ito ay sabi nga demolition job. Yung pagkakasabi, Ernie. Ayun, sumisid na, no? Sumisid na si Ernie Buwan. Oo, tawagan mo nga uli at magparamdam nga siya kung natamaan siya ng bako. At tuloy-tuloy po tayo, no? At yan ang sinasabi po natin. Buhay ka pa? Ernie. Yan. Hindi na nakasagot si Ernie. Ibig sabihin, naibaon siya ng Maynilad. No? Okay, balik natin ang Boom Transport Services, ano? Inaasahan po natin na si Sunny Soreda, ang presidente po ng Boom Transport, ay makakarating po sa atin itong nasabing lehitimong mga sulat po nila na pinirmahan po ng kanilang mga direktor hanggang doon sa mga miyembro po nila. At dapat nakalagay po roon yung reklamo po nila kay Chairwoman Ligaya Santos, no? At saka kagawad Nel Tupas, Robert, sikat na sikat po kayo, ha? Chairwoman Ligaya Santos, kagawad Nel Tupas, at saka Robert, sikat na sikat po kayo. Anak kayo ng teteng, ha? Mga buhay pa kayo. Sana pagka kumikidlat na ganyan, sa inyo na po tumama yung mga nasabing kidlat na yan. Para na sa ganun, masunog na rin po kayo. Maging kasing itim na rin po kayo ng aking balat, no? Hindi, joke lang, no? Pero bato-bato sa langit, ha? Ang tamaan po, sana mabukulan, no? Kaya, yan po yung ating pasusulatan, ano? Yung tanggapan po ng DILG Secretary, para na sa ganoon, ay sino-sino po ba ang mga nasabing mga nasa tanggapan na yan, no? At akin na nga yung natin, yung cellphone, at hindi na sumagot si Ernie. At talaga naman pong ang tatawagan po natin ay para mapa-aksyonan po natin yung mga nasabing tanggapan ng ang gusto po natin dito
matawagan po natin yung direktor ng MPD, no, para na sa ganon ay makakilos po sila bakit po patuloy na nanghaharas di umano etong nasabing ano na to, bakit nga po ba, sino po ba itong mga nasabing yung tanggapan ng DILG, no? Marrojas, dapat sila po yung talagang aanoin natin, para na sa ganon ay para maipagpatuloy po natin yung mga nasabing ano na yan. At dahil ganyan po ang nangyayari sa atin sa Maynila, no? Ay biruin mo, legal at illegal ngayon ang naglalaban. Totoo yan. Ang malalakas po ang loob dyan, yung mga illegal. At yung mga nasabing mga legal, yung lagi po ang natatalo, aywan ko kung bakit, no? At yan po yung sinasabi po natin, ano? At titingnan po natin kung saan po tayo at na maipaparating po natin yung nasabing problema ng mga tiga Maynila, no? At diyan ay patuloy pa rin po na ang nasabing tanggapan po ng WPD o yung nasabing PIO ang tatawagan po natin yung nasabing at dito ay makikita po natin at tawagan mo nga ito si Brian, etong Gregorio, si Police Chief Inspector. Yan, tawagan mo na dyan para na sa ganon ay ma-interview natin. At may reklamo ka mo sa Maynila At interviewin natin ng live sa programa natin. Kung pwede siya ma-interview ngayon tungkol doon sa reklamo ng si Ed Rosales kamo sa Wow Action Balita. At nasa ganon ay malaman po natin kung ano ang magiging katugunan po ng nasabing reklamo ng mga ng presidente ng transport doon sa Maynila ay may mga baril di umano etong mga barangay kagawad dito sa Maynila, no? At para mapa-aksyonan nila doon sa ating at itong ballpen. At para matawagan natin si Police Chief Inspector Gregorio, no? At yan. At gusto natin na ang nasabing mga karaingan ng ating si Sonny Soreda, ang presidente, ay yan po ang gusto nating makarating. At okay. At gusto natin na ma-interview natin sa ating programa ito si Police Chief Inspector Gregorio, no? Brian Gregorio ng Krame, ang PIO, para na sa ganon maiparating niya sa ating mga kasamahan, no, sa media at saka sa kanya mga tauhan na mapasubaybayan etong mga nasabing mga kagawad di umano na nangaharas, no, nangaharas ng nasabing mga driver, yung mga miyembro ng legal, no? Yung miyembro ng legal na nasabing mga grupo. At gusto po natin na ang nasabing ano na yan ay maiparating natin, no? Yung mga nagiging problema at makatulong tayo sa ating mga kapulisan. Paano silang nakakapag ng samantalang barangay kagawad sila ay inaharas nila yung mga driver na miyembro ng boom transport, no? At tinaharang di umano yung ano natin. At diyan ay makikita po natin tungkol doon sa reklamo ng mga transport, no?
At okay. At sino yan? Okay, at sa WOW Action Balita ka mo sa Internet TV. At para na sa ganoon ay malaman po natin. At oo. Okay. Okay, at Sunny, magandang hapon sa iyo ulit. Magandang hapon po, sir. Okay, at balik ulit. Malakas ang ulan dito eh. Oo. At eto nga ay pilit kong pinakokontak na ang tanggapan ng krame, no? Yung PIO, para na sa ganon ay yung mga reklamo po ninyo ay maiparating agad natin at ma-interview natin. Kaya kailangan ko po yung mabilis po ninyong no? Para na sa ganon ay ma-actionan agad natin, no? Yung response po ninyo ang kailangan po natin. At siguraduhin po ninyo na kapag may dumating po dyan at okay. Wala. At hindi. At okay. At tinatawagan ko po kasi yung Senior Superintendent, ano? At para na sa ganon maka-action agad at yung nasabing ating mga ginagawa ay mapabilis natin at makarating agad yung aksyon sa inyong tanggapan, ano? Opo. Okay, at kayo ba ay nanonood ngayon sa programa ko? Opo naman. Okay, at panoorin nyo, bukas tatalakayin pa rin natin yan para nang sa ganon ay malaman po natin kung bakit ganyan po sila. At ako ay kapag ka nakarating agad, sana ay makarating agad yung letter ninyo para makapagpadala ko ng letter. Kaya, at mapadala ko agad ang letter doon sa DILG at hihingi tayo ng tulong sa kanya para mapa-aksyonan. At kung hindi man na ma-aksyonan ng DILG Secretary, ay tutungo po tayo at susulat po tayo kay Vice President Jojo Marbinay. Opo, sir. Maraming salamat. Oo, at nasa ganon ay makarating agad at sinubukan nga natin na kontakin na ang tanggapan ng krame, no, para mapa-aksyonan agad natin ay nagkataong wala yung nasabing si Kernel, no? Ako, sir, maraming salamat po. Okay, at kaya kailangan makarating na agad sa akin kahit mamayang gabi ay maipahatid ni Melchor sa akin yung nasabing mga letter at yung mga reklamo po ninyo na may pirma para na sa ganon i-attach ko po, susulat po ako kay DILG Secretary Marrojas kung kaya niyang aksyonan at kung hindi naman kay Vice President ako susulat, no? Maraming salamat po. At para Dahil yung pamilya na umaasa dyan sa pilahan ngayon. oo, at alam mo, ang legal, kahit kailan legal yan. At sa lahat po ng mga tinutulungan natin, yung legal, ang karamihan tinutulungan po natin. Wala po tayong tinutulungan dito na illegal. No? Maraming salamat. Hindi po ako kagaya ng ibang broadcaster, ano? Lagaring mga Hapon. Hindi po ako lagaring Hapon, ano? Pilipino po ako. No, hindi po ako nagtatakip ng mukha. Ang tututunan, nawawalan na kami ng Tiwala. Dahil nawawalan kami ng loob dahil ang tataas ng mga bumabangga. Oo nga. Alam mo, sa panahon ngayon, walang kwenta yung matataas na bumabangga na yan. Alam mo, sino ba tumalo kay Gulayat? Ang dami po kasi, sir, na lumalabas ng malalaking pangalan. Wala yan. Walang mga yan, wala yan. At alam mo, yung mga malalaking pangalan na yan, saan po sila ngayon? Nakakulong, di ba? Opo. Ang presidente, makukulong din, malapit na rin. Yung mga senador na yan, makukulong na rin yan. Alam mo, matitira? Kung sino? Sino po? Kayo na lang matitira dyan. Kayo na lang mag-ooperate dyan. No? Lahat yan, makukulong yan pagdating ng panahon. Akala lamang nila nananagumpay sila ngayon. Pero, ang totoo niya, pagka kinalos na po sila ng itaas, wala pong mataas na tao dyan. No? Lahat po yan ay pantay-pantay sa kanya. Kung sino ang tama, siya ang maiiwanan. Naintindihan mo?
Ginoong Sani? Opo. Oh, marunong ka bang magdasal? Ha? Marunong naman po, sir. Oh, kaya pati picture ko hindi na gumalaw eh. May demonyo talaga eh. No? Talagang yung mga kalaban natin, mga demonyo yan eh. Ha? Oo nga, Ito, sir, eh. oo, tingnan mo. Ay, ako naliligo ako sa batis eh, lagi araw-araw kaya hindi mainit ang ulo ko, pero pagka ganitong yung liwasang Bonifacio, lumalabas yung pagiging nako. Ayaw kong maging santo eh. Itong mga kalaban, talagang mga demonyo eh, no? Si Taning itong mga ito kaya laging may dalang armas eh, no? Pero Kaya na rin po ako, sir, humingi ng tulong sa inyo. Sa daan nyo rin na reklamo ng mga driver sa akin. ano mga reklamo? Pero ano naman daw sila, hindi na sila makapasado ng maayos. Bakit? Kung hindi na sila ng maayos, pag lumabas sila, may harassment. Tamo? Sabi ko sa iyo eh, may taning, 'di ba? Laging napuputol. Kung hindi, nagba-brown out. Nako, pag nag-uumpisa ang programa natin talaga naman po lahat ng tao hindi makontak. Kita mo? Lahat po 'yan. Hindi po makontak ng programang ito. Nagsisipagtago, anak kayo ng teting talaga Pati yung tanggapan ni Mayor Jan, no? Yung tanggapan ni Mayor Esco Moreno, Vice Mayor. Sabi nga nung una raw, ikaw ang naglinis ng Maynila. Pagkatapos, mga 2 weeks lang, nawala na po ang inyong lingkod. Pagkabalik, nako, ayan na, nawala na po yung mga traffic enforcer di umano. Pagbalik po ng mga traffic enforcer, legal na po, nakakaparada yung mga illegal, no? Diyan sa may liwasang Bonifacio. LTFRB, magtatago ka na naman sa akin pagka tinawagan kita Pag tinawagan kita, ikaw Tony, pag tinatawagan kita, sasabihin mo kulang ang tauhan mo. Kung hindi, patulog-tulog kayo sa pansitan. No? Yung tigapagsalita naman ng LTFRB, wala raw po silang kakayahan para hulihin ang may kapasidad lamang yung LTO. Yung LTO po, 3 piraso ang tao. Ang naiiwanan, 3 piraso. Pero pag hinahanap mo, wala po sila. Nasa operation. At ang ino-operate po, yung lahat ng mga illegal terminal sa buong Metro Manila. Anak ng teting talaga, Hello? Hello? Kita mo, 'di ba? May taning? Di ba? May load naman yung cellphone mo kung bakit pinapasok pa rin ng mga demonyo. At ipadala mo agad kay Melchor yung letter ng tapos panotaryo mo yung ibibigay mo sa akin. Tapos i-attach po natin yan doon sa letter na ipapadala po natin. Kaya Secretary Marrojas, baka sabihin na naman ni Marrojas, walang gambling dito sa lugar ng Kamanaba. Anak ng teteng, negative daw. Pero lahat positive. Pero pag sinabi ko yan sa mga driver, malaking katuwaan sa kanila yung mga binabanggit mo ngayon. Hindi, alam mo, sa totoo lang, at ako ay instrumento lamang po, no? Hanggat sa abot ng aking makakaya, gagawin ko po, no? At ako, ang pinakamagandang at pinakamasaya sa akin, yung natatapos ko po, yung idinudulog sa atin, no? Na problema. Maraming salamat po, sir. Wag kayo sa akin magpasalamat. Yung gagawa po ng letter, andito si Ami. At si Ami at saka yung station manager natin ang magpapadala ng letter na to, no? Sir Sani. At asahan po ninyo na ang nasabing programa po natin ay action to, mabilisan po ito. Mabilis pa po sa kidlat ito kasi pagka tumatawag po ako, yung hari ng kidlat agad ang tinatawagan ko para pagtama, yung liwasang Bonifacio matunaw. No, kasama po yung... Alam niyo po ba, na pag nagpunta kayo din ngayon, parang fiesta. Ganon.
Alam mo, Ang kasi naman sa liwasang Bonifacio. alam mo, ang si Wow Action Balita, hindi po lumulutang ng basta-basta yan. Lihim lang pong kumukuha yan. No? At meron po tayong kasabihan na kapag nakikita nila ako, pwede nila akong kausapin. No? Pero hindi po ginagawa yan ng inyong lingkod. Hindi ko po trabaho yan ganyan. Ha? Hindi ako kagaya ng ibang mga broadcaster diyan na nagpapadala ng sugo. Hindi po ako ganon, no? At ako, nagtatrabaho po ako lihim, no? Ang trabaho ko. At dahil iniiwasan ko po yung may masasabi, yung inirereklamo po ninyo. Kung ako ang tutukan nito, nako, delikado. No? Pagka nakilala po ako ng mga yan, tiyak, kakaibiganin ako. Pag kinaibigan ako, saan pupunta? Doon na po sa pansitan. Pagdating sa pansitan, may sobre na yan. Kita mo? Hindi po ako ganoon. No? Huwag kayo maniniwala dyan sa mga mapagkunwari. No? Pero ako, sabi ko nga, live ko po sinasabi ito, na ang nasabing masasama, dapat yan ibinabaon na po sa lupa, tinatamaan ng kidlat, no? At lahat po yan, kakalusin din po yan ng itaas. At magdasal po kayo na tulungan ako. Ha? Sir, maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Okay, maraming salamat din, Sunny Sureda, ha? Mamaya, kailangan makarating sa akin yung letter na yan, na notaryado, ha? Opo, sir. Nakalagay yung pangalan na Ligaya Santos, Kagawad Nel Tupas, Robert, ha? Kailangan nakalagay lahat yan, pati yung barel, ha? Nakalagay, ha? Opo, sir. Nakalitaw. Oo, sige. At yan ang gustong-gusto ng inyong lingkod. Okay, maraming salamat, Sunny Sureda, ha? Okay po, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay din po kayo at makinig kayo at yung programa po natin Martes at saka Merkules, ano, tuloy-tuloy yan, 2 oras, no? Alas 3 hanggang alas 5 yan ng hapon. At sa loob ng 2 oras na yan, pag tinamaan po sila ng kidlat, tuloy-tuloy po yun. Ha? Iitim po pati buto nila, no? Ang aagos nila kulay itim. Okay. Maraming salamat. At sino yung tumawag? Maraming salamat po, sir. Okay. At salamat sa iyo, Ginoong Sureda. At yan po ang Boom Transport President, ano, si Sunny Sureda. Ang mga nasabing ano na yan ay pagagawaan agad natin, ano, ng letter para na sa ganon ay makaano agad tayo. At saan siya tatawag sa telepono? Sa landline. Saan yung cellphone ko? Pakiabot naman. Ayan na. Okay. Bunutin mo. At para na sa ganon ay okay, Ernie, Ernie, magandang hapon muli. Yes, magandang hapon sa iyo, kapatid De Rosales, ano? Okay. Kanina ako'y nagpapasalamat at natutuwa ka ako rito sa grupo ng Maynilad na ito kasi Okay. kanina ko pa pinagmamasdan yung tubig sa Carriedo. Oh. Pero agad naman sinilusyonan nila ito. Oo. Kaya nagpapasalamat ako. Pero may punto de vista ako na medyo sumama ang loob ko dahil sa kabila nga ng mga illegalista na mga nagkakabit sa, lalo na sa unang distrito ng Maynila, halos wala nang lumalabas na tubig. Oo. Kaya pala ipinagpapaalam muna sa mga lingkod bayan tulad ng chairman. Ayokong makasakit ng damdamin. Ang isang grounds dito o reason, ano ang dahilan bakit hindi ayaw pumayag na silupin? Ay, paano nga papayag? Siyempre, mawawalan sila ng kasunduan. Ganun ba yun? Oo. Kaya naman sabi ko sa kanya, nangangako ako at pupuntahan ko yung tinutukoy ng pangalan chairman at kung sino man yan. Dahil kasi, to tell you the truth, kapatid na Ede Rosales, wala nang halos lumalabas na tubig sa aming tahanan, sa aming pamamahay. Ganun ba? Samantalang ito mga illegalista, nagtatampisong, ngingising-ising parang mga Doberman. Kasi magkano yung kasunduan dyan? Ang laki, no? Okay, anyway, puputulin ko muna yung topic natin na to at gusto kong tumungo muna doon sa hanay ng kapulisan dyan sa may Station 1. Wag mo nga babanatan yung mga pulis dyan, yung mga tarantadong pulis. Wag.
Oo, wag. Kasi, Alam mo kasi, oh, alam mo sige. kapatid na Eder Rosales, sasamantaling ko pagkakataon eh. Ah, sige. Ako'y madalas pumupunta sa mga Black Commander, yung PCP Commander. Oh, ano? banggitin mo yung pangalan ng mga Kasi nga, hinaritigat kapag na. ini-invite natin sila, kinakailangan daw meron tinatawag na ask permission per sa mataas na opisyal bago sila mag-granted ng sinasabing invitation o Oo, live interview sa komunikasyon. Totoo yan, pero may mga Tama letter yun. po tayo, hindi lang natin na renewal. No? Oo, pero masakit dito, kapatid na Eder Rosales, bakit sa tuwing pupunta ako, hindi pa ako nagtatanong, sinasabing wala na kagad. Oy, ganun talaga yun. Inuunahan ka na para umalis ka na agad. Kasi baka mamaya, ay alam mo na ang ibig ko sabihin. Kasi ako ang kinakapitan ko, always simple PCP Commander. Oh. Pero pag tinagalog mo, palagi mong sasabihin sa kanya, sasagunin mo, ano man ang problema sa kapagsumbungan. Sa kanya. Natural. Oh, di ba? Siya commander. Kaya ngayon, nagtataka ako, bakit hinahakbang ko pa lang ang aking right foot, sinasabi, wala, nasa conference. Oh, ganun talaga. Kasi ganito ang aral ng mga yan, yung mga boy nila, ganito. Ang unang sagot niyan, oy, nako sir, pasensya na po. Saan po ba kayo? Sa media ako gusto kong makausap si Kernel. Ay, naku, Ayun. pasensya na po kayo. Kasi kaalis lang po, may meeting. Bumalik na lang po kayo. Pagbalik mo, nako, kaalis-alis lang. Ayun naman, Oo. sana, ang pinakamaganda rito, kapatid na Eder Rosales, bilang Oo. mga ng programa Wawak Siyang Balita Kakampi, Oo. it should be open to the public. Tama, tama yon. Hindi yung nakasarado at hindi mo makita yung tao sa loob. Hindi ba Ang kaya sabi nga- po, security reason. Kaya nga, Ernie, yung may bunga Pasig, binakbakan ko dahil laging sarado. Ang tanong ko nga doon kay station commander, sabi ko, sir, bahay po ba yan o presinto? Presinto. O bakit laging sarado? Kasi baka Kaya naman, manakawan. ilang mapagmasid nating mga kababayan, napakahirap daw makipag-usap. Ayaw naman tukuyin ng mga pangalan. Ganun Kaya talaga. bilang palawagan na rin sa ama ng kapulisan na sana yung right person na talagang handang tumugon at araw-araw ay nandiyan dyan, present niya. Okay. At Ernie, Yes. bukas nga gumawi ka ng loton. Ha? Okay. Puntahan mo si Sunny Sureda. Lihim ka lang pumunta sa kanya. At dito, may mga illegalista na nakaparking daw dyan sa may labas ng Liwasang Bonifacio. Ang Okay, nagmamagtini ng Ligaya ay si Okay. Ligaya Santos, yung chairwoman, tapos Kagawad Nel Tupas at saka Robert. May mga Okay, bakal okay. daw ito at yung mga miyembro ni Sunny Sureda, ang presidente ng Boom Transport, ay hinaharang daw ng mga yan. Tinatakot. No? Huwag kang magpakilala. Alamin natin sa likod bayan na Oo. PCP commander dyan sa Loton. Oo. Kung At- ano mga proseso at kalakaran Yes, sa at pamigiral. kung haharap sila, tapain mo pati yung pangalan ng nasabing direktor ng traffic dyan at saka Okay. yung hepe ng local traffic, ano? Yung mga tauhan ni Vice Mayor. Isko Moreno. Oo, Isko Moreno. Nung una raw, naglinis yan dyan. Pagkatapos, Sa mga pagkakalap ko sa MPPB, ito nga si Mama Sagaysay. okay. At So sige ngayon, nga. binabala ko nga na puntahan dahil nga sa Puntahan mo mga yan. ganyan. Puntahan mo yan para Pero makahingi tayo ng tulong. unahin na muna natin ito, Loto na sinasabi Yes, ko. oo. Para mainga ko na reaction. Okay. Ano? Oo. At puntahan mo. Mausap po sila. Oo. Puntahan mo itong Sunny Sureda muna ha. Pagpunta mo riyan. Ha? Sana maging panawagan natin sa ating programa bilang ikaw ang kaman ng programang ito. For those PCP Commander, ako yung nagpapasalamat dito sa lugar ng PCP Gagalangin kay Kapitan Istanbillo. Oh. Araw-araw to nag-check po. Dito din si Kapitan Rosini ng Alvarez. Okay. Ang mabigat nga lang, hindi naman nagsasalita sa atin ng negative, pero ang tao nito kokonti, 43 barangay ang hinahawakan nito. Ay ilan ang tao niya? 15 ang pulis. Okay. Go. Kaya sana naman madagdagan pa dahil police visibility para ma-affecting yung tinasabing running in tandem. Oo. Kasi nga. Katulad nga nung nangyari sa Station 1, 3 beses na yan, kapatid na Eder Rosales eh. Okay. At sino-sino nung
yung hinagisan noon ng Granada, ilan? Sino-sino? Ang unang ninagisan dyan ay SMPCP sa ilalim ng pangasiwa ni Teniente Samonte. Okay, next. At, tapos, inalis siya, sinunod yung Station 1, hinagisan din ng Granada. Next. So, inalis naman si Colonel Anenuevo. Okay. Dahil ang pinalit naman ngayon, itong si Colonel Viloria. Okay, si Viloria naman, hinagisan din. Hinagisan din. Sa aking informasyon, meron niyang natamaan ng bato. Itong isa natin pulis dyan na si Bautista. Ayun, okay. Pero yung pangalawa, dyan sa Tondo, nasunog yung motor. Oo. At saka kotse, sunog yan. Okay. Ayoko mag-bad rap o magsalita ng negative reaction dito sa linya ng komunikasyon. Oo. I'm not sure kung ano ang motibo nitong mga taon to. Bakit pinupukol ng Granada lagi 3 beses na? Ayun. Di bali, ako na lang ang magkokomentaryo dyan, Ernie. Kasi trabaho ko 3 naman beses yan. na to ha. Una sa Smoky Mountain. Okay. Sa panahon ni Teniente Samonte. Okay. Natanggal siya. Hindi natin alam kung ano reason. Baka command responsibility. Alam mo, At, ang reason nung matanggal si Samonte, pero nilagyan din ng lambat. Nung nilagyan ng lambat ni Colonel Anenuevo, sinunod naman si Colonel Anenuevo bago niya nilagyan ng lambat. Oo, at Ngayon, nalagyan na ng lambat na naman, magkabila, yung harapan at saka likod, pinukulan na naman ng Granada. ay, kaya naman pala yan hinahagisan ng Granada, may lambat pala eh. Akala ko nga may babaksak na isda eh. Oo. Joke lang. Ay, kaya naman, ay, patanggal mo yung lambat na yan kasi ako ang pagkakaintindi ko dyan sa lambat, nilalambat nila malalaking isda. Ganun ba? Oo, ang nalambat nila yung Kaya malaking isda. galit yung malaking isda. Yes, kaya sila hinagisan dyan. Gusto Kasi may silang lambat pa rin. sakpakin, ano? Yes, tanggalin. Tayo naman kapatid na Eder Rosales, binakamakan ng programang Wawak sa Balita Kakampi. Okay, Sa katotohanan tayo, Oo. wala kinakailangan mag-witness tayo. correct. Lalo na pagkalawang ng lipunan. Oo, Pero oo. nagtataka ko, isa pala isipan sa akin, ito'y sabong ayaw magpatulog. Bakit continuous na lagana pa sa ating bansa eh? Oo. At Hindi ko malaman kung sino ang root of evil nito eh. nandyan lang yan sa tabi-tabi. Ganun ba? Oo. Kaya kailangan lagi tayong isenso kamanyang. Oo. At may baong kang kamanyang dyan, ha? Magbaong Pero ka. yung assignment na iniatang mo sa akin ay pupuntahan ko. Baka Yes. bukas itong lugar ng Loto. Ano? Oo. Lugar na Isa-isayin natin. Ditayain natin. At Kung ano itong, Ernie, huwag kang magpapakilala sa kalaban. At Ano ba? huwag kang magpapakilala sa kalaban, ha? Ang puntahan Okay. mo muna yung humingi sa atin ng tulong, si Sani Soreda. Presidente Ano pangalan? Sani Soreda. Okay, i-push mo sa aking cellphone, okay? Okay, at Sani Soreda, Presidente ng Okay, Bong pakipush lang. Transport. Okay. Trevor, yan na muna kapatid na Eder Rosales at medyo maulan pa rito eh. Oo. At Samantala. Ernie, okay, naputol. At okay, at bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial muna tayo, no? Bago po tayo magbabalik. Huwag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! May balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office.
Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na.